Yo, magandang araw mga kabayan. So sa video nito ay ipapakita namin sa inyo kung paano mga ba magpalit ng oil filter sa ating generator or sa ating auxiliary engine. So dito meron tayong makinang Yanmar 6 hull TN. So pag sinabing 6 hull, automatic 6 cylinder yan na Yanmar. So turbocharged engine or forced induction engine. So dito mapapansin nyo yung ating lube oil filter is a duplex type dahil dalawang filter ang ating ginagamit dito or element. So ibig sabihin ang filter na ito is interchangeable or pwede siyang palitan ng kahit anong filter na maaaring kaparehas ng kanyang model or ng kanyang maker bilang filter. So dito duplex type at ang filter dito mga parikoy ay isang filter na patapon na filter or yung ating tinatawag na disposable filter. So isang gamit lang ang pinakataas na gamit ng ating filter dito is 500 running hours. So dito mapapansin nyo yung pointer ng ating duplex filter is nasa baba ng letter T nakatutok. Ibig sabihin sabay na ginagamit yung ating dalawang filter or yung ating duplex filter. So unang gagawin, i-drain nyo muna mga pare ko yung ating drain plug ng ating duplex filter para pagtanggal mamaya ng kanyang casing or ng kanyang body ng kanyang filter is hindi na aapaw or hindi na magkakaroon ng dumi or dugyot yung ating pagpapalit ng lube oil filter mamaya. So ito ngayon yung tamang procedure. Pagkatapos yung i-drain na makikita mga parikoy na wala nang nakatulo na langis dyan, is pwede nating tanggalin yung ating lumang lube oil filter dahil sigurado yan pagkatanggal natin is malinis na at wala nang tagas. So ito naman yung ating lube oil priming pump, manual priming yan mga parikoy, ginagamit natin yan bago paandar yung ating auxiliary para magkaroon muna tayo ng ating pre-lubrication. So ito naman yung ating filling pipe at ito naman yung ating dipstick. So dito mga parikoy, ginagamit yung dipstick para masukat natin yung laman ng langis sa loob ng ating crankcase. So pag maliliit na makina katulad nito, ang nasusukat natin is crankcase. Pag malalaking makina naman, ang nasusukat naman natin doon is yung loob ng kanyang sump tank. So ibig sabihin, pag maliit na makina, crankcase, pag malaking makina naman, sump tank. So dito, balik tayo sa ating filter. So patapos na yung isang filter natin, mapapansin nyo tumutulo na lang yung kanyang langis. So ibig sabihin, maaari na nating baklasin o tanggalin mga parikoy yung kanyang body ng kanyang element ng ating filter. So dito mga kabayan, sa pagtatanggal ng ating lube oil filter, lagi nyong babantayan or lagi nyong alalayan dahil yung ating filter dito ay mayroon niyang spring sa kanyang element which is nagtutulak ng ating filter pababa. So dapat pagkatanggal niyo, hawakan nyo muna dahil bigla itong babagsak, baka magulat kayo o di kaya mahulog bigla yung ating filter at magkakadumi yung ating trabaho. So eto mga pare ko yung tamang procedure dyan. So makikita nyo naman na maswabe yung ating pagkakatanggal. At syempre baliktad nyo na kaagad para makuha yung spindle natin at makita yung positioning sa loob. So ayan sa taas yung spring, yung ating washer at saka yung ating rubber washer. So ayan yung element mga parikoy. So yung element filter na yan is patapon na yan dahil nga disposable type ang kanyang design. So next naman, parehas din sa kabilang side. So ganun din yung ating gagawin. Tatanggalin lang natin mga parikoy yung ating spindle dito sa tulong ng ating yabe. At syempre same as procedure, tatanggalin siya at itatalikod natin para makita natin yung kanyang the same positioning. Yun na nga mga kabayan, sa pagtatanggal ng ating mga lube oil filter is lagi ninyong tatandaan na iba't ibang uri ng filter, iba't ibang maker, iba't ibang design or yung ating model is magkakaroon din yan ng iba't ibang running hours sa pagpapalit ng ating mga disposable filters. So ayan na nga, dahil natanggal na yung ating mga casing dito, is ito yung ating makikita. At syempre huwag nyo kalimutang linisan mga parikoy dahil merong iba dyan kumakapit yung mga sludge or yung ating matitigas or sunog na langis. So ayan, papalitan natin mga parikoy yung ating o-ring sa ating casing at saka yung o-ring na rin dito sa ating spindle. So yung spindle dito mga parikoy, ingatan nyo yan, huwag nyong pwedeng ibabagsak yan dahil yung dulo yan is parang banjo bolt yung kanyang design. Maaring mapigtas yan kapag nabagsak sa mataas na bahagi dahil ang design yan is parang banjo bolt dahil may drain plug nga na nakakabit sa kanyang pinaka dulo. So ito, papalitan na natin mga parikoy ng o-ring yung ating casing dito para magkaroon tayo ng airtight seal na walang singaw yung ating lube oil filter. So ayan na, papalitan na rin yung ating o-ring sa ating spindle para walang singaw mga parikoy sa ilalim ng ating casing. So ayan, dahil okay na, babalik na natin mga parikoy yung ating
pressure spring, yung ating washer dito, at syempre kasunod na kaagad yan yung ating panibagong lube oil filter. So shout out dito sa ating oiler na nagkabit mga parikoy dahil gusto kanyang matuto, so nagkakaroon na siya dito ng actual na trabaho or hands on para sa kanyang karunungan na magamit rin. So ayan, linisan mo na yung ating casing dito at syempre palitan kaagad ng ating panibagong o-ring mga parikoy. Next naman yung ating spindle. So basic lang, tatanggalin nyo lang yan at magpapalit na kayo kaagad. So ayan, so dito medyo kabisado na ni oiler yung kanyang trabaho dahil makailang beses na rin siya sa pagpapalit dito. So ayan, so eto na yung bago, ipapalit na natin yung ating o-ring sa ating casing. So basic lang dahil bago nga, diretso shoot yan. So next naman sa ating spindle at syempre yung ating washer para sa ating pressure spring mamaya. So pasok yung pressure spring, yung panibagong washer natin, salpak na rin natin. At next naman dito kagad yung ating lube oil filter. So ayan, napakabago talaga. Mapapansin nyo, wala pang kahit na counting lang is yan. So maganda to mga parikoy sa circulation ng ating lube oil system dahil hindi to magkakaroon ng pagbagsak ng ating pressure dahil nga tama na tama yung kanyang galaw or pagpasok dito. So ayan yung ating oiler. Shout out daw sa kanya si Albi Glenn Dapitan. So once okay na, automatic babalik mo lang yan, basic na lang yan dahil may mga timing marks yan dahil para ma-sustain natin mga parikoy yung kanyang positioning at mabasa rin natin yung kanyang nameplate. So may timing mark yan na dapat yung ating nameplate is nakaharap dito palabas para makita natin yung kanyang mga plates. So pagka nagkabit ka dito mga parikoy, lagi mong alalayan paangat, tulak paangat yung isang kamay mo at isang kamay naman pahigpit dahil dapat mong masigurado na yung bunganga ng ating casing is tumama rin doon sa bunganga ng ating base para sa ating casing. So sa paghihigpit mga parikoy, bago nyo pa sa higpitan, alalayan nyo muna ng kaunti-unting higpit at tingnan nyo mga parikoy yung ating bunganga dito kung siya ba ay tumama dahil kung once yan ay tagilid, automatic mabibiyak yan mga parikoy dahil nga gagawa siya ng panibago niyang positioning. So dito, kunting alalay mo na, hand tight mo muna at pagka naka-hand tight ka na, i-check mo naman dito yung ating mga timing mark para makasigurado ka na naibalik mo nga sa tamang posisyon yung ating mga casing sa kanyang base plates. So ayan, dahil okay na nga, dapat mong higpitan. So sa paghihigpit ito, dapat alalay lang din dahil meron naman yung o-ring, so magkakaroon pa rin yan ng airtight seal. So ayan, kunting alalay lang para masigurado natin na hindi masira yung ating oil ring, yung ating o-ring sa itaas na bahagi. So basic na lang yan. So next naman yung ating gagawin, kakabit na rin natin yung kabila na lube oil filter at ang kanyang casing. So yun nga mga pare ko, yung ating lube oil system, yung ating pinag-uusapan dito. So sa simula pa lang, lube oil is for lubrication. So nilulubricate niya mga pare ko yung ating lube oil system para magkaroon ng lubrication simula mga pare ko dito sa ating crankshaft papunta sa ating connecting rod, papasok na mga pare ko sa ating mga piston ring, at yung iba naman lalabas ibang oil gallery, kaya siya papunta sa ating rocker arm, papunta sa ating tappet clearance, sa ating mga moving parts sa taas ng ating cylinder head. So yan mga pare ko ang purpose ng ating lube oil, para maiwasan natin yung wear and tear at magkaroon din ng suwabing pag-ikot at hindi magkaroon ng metal to metal contact lahat ng moving parts sa loob ng ating makina. So yan lang mga pare ko yung purpose ng ating lubricating oil system, that is for lubrication. So magkakaroon ng lubrication sa lahat ng moving parts to prevent wear and tear. So once na nagbara na yung filter mo mga pare ko, babagsak yung pressure ng ating lube oil system at syempre mahirapan makaangat yung ating lubrication, mahirapan mag-circulate yung ating lubrication, di naabutan ng ibang lubrication, ibang moving parts. So magkakaroon na ng gas-gas kapag wala ng supply na dumadaloy sa ating lube oil system. So yan lang mga pare ko ang basic pagdating sa ating lube oil system
So that is for pre-lubrication and also for lubrication once na nakaandar na dito yung ating mga makina. Sa madaling sabi, ang lube oil system ay nagpapalubricate sa lahat ng moving parts, metal moving parts sa loob ng ating makina. So dahil okay na yung pagkakahigpit, is babalik na natin mga parekoy dito yung ating mga drain plug sa ating lube oil filters. So ganyan lang ka-basic. Babalik na. So tamang higpit lang. Huwag masyadong mahigpit, kasi pag masyadong mahigpit ka is magkakaroon lang yan ng pagkaka-lost thread, masisira yan. So mahirapan tayo, dagdag trabaho naman. So dapat alalay lang dito sa paghihigpit ng ating mga drain plug. So huwag naman masyadong maluwag dahil sa sobrang vibration maaring matanggal yan, hindi mabantayan ng duty natin. So once matanggal yan, lalabas dyan yung ating mga langis, maubusan ng langis yung ating makina. So sigurado yan, mag-overheat yan dahil nga magkakaroon ng metal to metal contact, iinit yung ating makina, iinit yung mga bakal, at magkakaroon yan ng overheating issue at didikit yung ating mga piyesa. So next naman, dahil okay na, kailangan nating i-testing dito yung ating lube oil filter. Dahil wala pang laman yon, siguradong walang laman dahil bagong bago nga. So dapat nating bombahin yung ating lube oil primer para magkaroon ng langis yung ating mga filter. So dito bubombahin niya ni oiler. So mga 30 bomba niya, siguradong may laman na langis na yung ating lube oil filter. At once magkakaroon na ng langis yung ating lube oil filter, is pwede na nating i-sounding ngayon yung ating dipstick kung dapat nasa tamang level pa rin siya, para pag magpa-under tayo or mag-change power tayo ng generator next time, is ready na dito or naka-ready na kaagad for service yung ating generator. So laging naka-standby yan yung ating mga makina. So huwag kalimutan, pagkatapos i-priming, ibalik mo yung lever para sa kanyang priming. So dito, check natin yung ating dipstick. Dapat nasa malapit siya sa ating high level, dahil nga mamaya is kailangan nasa high level siya, dahil mag-circulate yan, babagsak yan ng counting level. So ayan mga parigay, makikita nyo naman nasa 0.5 cm yung kanyang kulang papunta sa ating level ng ating high level gauge. So syempre dahil kulang, so magdadagdag tayo or magta-top up tayo ng lube oil 40 dito sa ating crankcase. So bubuksan natin mga parikoy yung ating lube oil filling pipe. At syempre, andyan na kaagad yung ating lube oil 40 para dagdagan natin or i-top up yung ating crankcase. So dito, pag top up mo, dapat ma-check mo yung ating dipstick dito is more or less nasa hindi na abot ng 0.5 cm yung kanyang level dito pagkatapos mong ma-top up. So ibig sabihin, okay na yung sounding ng ating lube oil dito. So prepare na yung ating makina for service sa susunod na change power. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, na may marami kayong natutunan sa aking counting video sa pagpapalit ng ating lube oil duplex filter disposable filters. So napakadali lang ito mga parikoy, kailangan mo lang ng counting experience at saka maintindihan mo rin paano ito ginagawa. So maraming salamat, and as always, peace.